Kilometro ang nilakad ng mga commuter mula Cavite Expressway hanggang sa Maynila. Ito po ay dahil sa pagsasara ng ilang kalsada para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Git ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority, matagal na nilang inabiso sa mga commuter na umiwas sa mga isasarang kalye. Ang pagsasara ng mga kalsada ay bahagi ng ipinatutupad na mahigpit na seguridad para sa APEC Summit. Naglatag din ng mga alternatibong ruta ng mga sasakyan. May report si Oscar Oida. Ika-ika man at may iniindang sakit, napilitang maglakad ng 83 anyos na si Lola Aurora sa May Roas Boulevard. Galing pa siya sa Cavite at papunta sana sa ospital dahil sa kanyang sakit sa bato. Pero dahil hindi na pinapadaanan ng mga sasakyan sa may tollgate pa lang ng Cavitex, naglakad na lang si Lola kasamang daan-daang iba pang pasahero. Malayo talaga. Ito sumasakit na yung ako. Bumunti ka ako kung aabot pa nga ako ng pagkuha ng dugo. Okay lang. Okay lang. Aabot ka naman? Aabot naman ako. Huwag lang natin ba yan. Sumipag niya tayo ako. Halos 10 kilometro ang nilakad ng karamihan sa mga commuter. Mga galing Cavite ang naapektuhan. Marami sa kanila ang naglakad mula sa Talaba, Bacoor sa Cavite hanggang LRT sa EDSA Pasay. Sumabay pa kanina ang ulan. Dapat kung hindi sila nagpapapasok ng mga sasakyan sa coastal, 24 pa lang may dadampot sa amin dahil hindi nila dineclare na walang pasok ang private. Mahigit 1 linggo nang inaanunsyo ang pagsasara ng buong Roas Boulevard mula Burgos Street sa Maynila hanggang Mia Road sa Parañaque. Sa Buendia Extension Crossing, kabilaan ang hinarang na container vans. Sa ilalim naman ng flyover, pwesto ang army trucks, mga pick-up ng MMDA, mga fire truck at ambulansya. Pwede yung service road ng Roas Boulevard. Pero this time, sarado ang service road from Calao up to Pio Campo. Dahil sarado ang kalsada, tukod ang mga sakyan sa maraming kali sa Maynila. Sa tapat ng opisina ng Department of Foreign Affairs, isang babae ang napaanak sa loob ng sakyan. Patungo raw sana sila ng ospital pero hindi na sila umabot sa sobrang traffic. Malaking tulong sana ang tren sa ganitong sitwasyon pero maging operasyon ng MRT na aberya. Kaninang umaga, ang biyahe ng tren pabalik-balik lang sa Shaw at Taft. Kalaunan, bumalik din sa normal ang biyahe ng MRT. Nag-abiso na rin ang PNR na sa November 18 at 19, susundin nila ang holiday schedule o ang 1 oras na pagitan ng biyahe sa parehong northbound at southbound trains. Muling paalala ng MMDA, hanggang Biyernes sarado ang Roas Boulevard, CCP area at itinalagang EDSA APEC lanes. Simula bukas, ipatutupad na rin ang 24-hour truck ban sa Roas Boulevard. Bubuksan na rin ang ilang alternatibong pwedeng daanan ng mga motorista. Ang MMDA po ay humihingi ng pasensya o pag-uunawa sa publiko, lalo na yung mga naapektuhan ng traffic talaga. Beforehand pa, talagang more than 2 weeks na ago, talaga pala ang panawagan namin, mga advisories namin na iwasan yung mga area na ng mga nabanggit kanina, lalo EDSA at Roas Boulevard, dahil talagang expected na talagang congested ang traffic niyan. Oscar Oida, GMA News.